Isa po akong one of the pioneers of IM. And hindi po sa akin yung testimony. Sa tatay ko po. Anyways, ang father ko po is, his name is Leonardo Tamayo. So, I posted his testimony about our Bardi last, siguro mga December. So, he was diagnosed with heart failure. Yeah. Tapos, that was 2018. Doon nag-start yung heart failure ni Papa. Ang isang manifestation ng heart failure is lagi siyang nagno-pneumonia because of the heart na hindi na nagpa-pump ng malakas. So, naiipon yung liquid sa lungs. So, almost every month, sinusugod namin siya sa hospital. Tapos, dumating yung, that was December of 2018. Sinugod po namin siya sa hospital because hindi na siya makahinga. Totally. Na NGT po siya, tapos kala namin life support na. Dahil heart failure, hindi na siya makahinga, lunod na siya. Naka-recover siya for several days, pero parang bedridden na siya after. Bawal ng kumilos. Kasi konting kilos lang, mag-prepare lang siya ng food. Hinihingal na siya. Namayat si Papa, then August of 2019. Sa several months of experience, takot kasi siya sa doktor. Kasi pag nagpa-check up siya sa doktor before, sinasabi sa kanya na bypass ka na. Ganoon. Alright? So, nung end of August of 2019, nagpasugod na siya sa heart center for, iba na yun eh, yung, siya na yung volunteer na magpapunta sa heart center. Sabi sa kanya, pagpasok pa lang niya ng pintuan, yung posture kasi ng tatay ko, dahil hirap siyang huminga, nakataas na yung balikat. Tapos yung veins, yung niya dito, yung ugat niya dito sa leg, kitang-kita na namamagana. So it's a sign of, may baradong ugat. Tapos wala na siyang boses. Katulad ko. Kasi hingal. Alright? Hindi makahinga. So wala na siyang boses nun, kinakausap siya ng doktor, sabi ng doktor sa kanya, alam mo, it's a classic case of either angioplasty or bypass ang kailangan mo. Kasi, pagpasok mo pa lang sa pinto, alam ko na. Wala akong ready cash na 80,000 para magpa-angiogram. So, the following day, nagbe-breakfast kami ng nanay ko, ako sa aking tatay ko. So, nakataas talaga yung balikat niya, wala siyang boses. So, sabi ko kay Papa, habang naghahanap ako ng pera pang kompleto ng angiogram, gawin natin 6 sachets a day yung barley. 6 sachets. 2 in the morning, before breakfast, before lunch, and before dinner. Alam niyo po, Tita Ton, after 5 days of taking barley, yun na kinadagdag. Nagkaboses si Papa, bumaba yung leeg, ay yung balikat. Bumaba yung balikat niya. Tapos kitang-kita sa kilos niya, hindi na siya masyadong hinihingal. Hindi katulad bago siya mag 6 sachets a day, talagang makikita mo siya, konting kilos lang, hingal na. So, ngayon po, di ba 6 sachets a day, no? Ngayon po, si Papa nag-walking na ulit. Wow! It's already for August, September, October, November, December, January. So magka 5 months na siyang high dose of barley. Hindi na to, although I don't recommend pero kitang-kita po kasi. Parang hindi na niya kailangan angiogram. Although gagawin pa rin namin yan in the future. Pero si Papa po kasi, ang layo-layo na. I have a video here. Siguro share ko na lang sa Facebook, tignan nyo na lang. Ng condition ni Papa nung sobrang nahirapan siya huminga because of heart failure.
compared na yun na ang problema na niya, tumaba na daw siya. Yun na yun. Sabi niya, tumaba na ako. Meron akong mga friends, mga dati kong clients na na-bypass, na nag-angioplasty. Alam nila eh, hindi basta-basta mawawala eh. Hindi siya basta-basta. Yung taas ng balikat, yung fluid sa lungs, yung pump ng heart, yung ugat sa leeg, yung cramps, yung varicose veins na nagpuputukan na, hindi basta-basta mawawala, Tita Tons. Walang procedure na ginawa si Papa, uminom lang siya ng 6 sachets a day. Yes. Thank you. Tita Tons, just to add, no? Alam niyo, kaya ako naisip na mag 6 sachets a day si Papa, 2 days before his heart center na schedule, may nag-share po kasi sa Sizzle ng MVP Abundance. Yung taga Dubai. Yung father niya naman, may kidney failure, pinag 6 sachets a day. Tama, may reseta na yung father niya for dialysis naman. Pinag 6 sachets a day niya, gumaling kinancel yung dialysis na reseta after 1 month. Doon po ako nagkaroon ng idea na try natin, high dose 6 sachets a day. Sobrang, biro niyo po ang angioplasty, 300,000 per butas. Per butas yun. Some of yung mga kalala ko, more than 1 million po yung pinastos. Sabi ng iba, mahal yung barley, 1,000 pesos per box. Di ba dito na? Tama naman? Mahal naman yan. Pag member, 500 nga. Pag member, 500. Pero nakita niyo po, imbis na gumastos ako ng millions, ang nagastos ko lang in 5 days, 6 sachets a day, 1,500 pesos. Nangyari lang po yung tatay ko dito sa dito. Yeah. So, kasi... Love to meet him, Mark. Yes, Tita Tons. Yeah. I'll try to bring him sometime. Kaya I don't want to share my personal life to Facebook. Kasi Oo, syempre. personal eh, mabibisto ako eh. Yun. Na madaming problems yan in life, no? Pero that's why I'm standing here right now is because I want to inspire many people, no? Yung kamag-anak natin, mga friends natin, no? Co-workers natin, na may medical condition, sabay lang nila si Barley. Kasi, instead of paying more than 1 million dun sa procedure, kahit siguro 20,000 per box yung barley, bibilin ko siya para gumaling lang si Papa for 5 days. Yeah. Kasi we cannot buy health eh. Just want to share my mindset. Maraming mayaman dito sa atin, sa Philippines or all over the world. They are willing to spend millions para lang gumaling. Di ba? Gano ba yung 1,000 pesos per box? Maka 10 boxes ka man, 10,000 pesos, maka 100 boxes ka man, 100,000 pesos, compared dun sa millions na gagastusin mo sa hospitalization. Kaya, guys, pag may nagsabi sa atin, ang mahal naman ng barley, di ba? Siguro, i-prove nyo sa kanila na mas mahal yung hospitalization. Amen. That's para sa mayaman. Para naman sa mga mahirap. Ang mga mahirap, di ba, napapa-hospital pa rin. And gumagastos sila ng several hundred thousands pa din. Galing sa mga charities. Di ba? Utang. Nababawas pa sila sa utang, nadadamay pa yung mga apo. Apo din, nagbabayad pa ng utang. Ganyan, di ba? Even mahihirap, kaya gumawa ng paraan to buy 10 boxes of barley. Yes! Kahit lakin nila yun. For 1 week, hindi mako-compare yung result. So, I hope madala ko po dito si Papa to inspire, siya na mismo yung mag-share, hindi na ako, kasi, di ba, hindi naman ako mamisakit eh. Pero, para kay Papa, ako na lang po yung mag-stand dito and
You can check it on my account. Naka-post dun, natabunan na, pero yun yung story ni Papa. Yun, nagsasalita siya dun sa video. In-interview ko siya after nung sobrang nag-improve na yung, yung kalagayan niya. Right? So, ganyan po, masyado na napatagal. I hope maraming mag-subscribe sa kanila. Thank you. Thank you. Grabe. Oh, praise God. Thank you na. Grabe, no? Thank you din po, Tita Tons. Oo naman, sigat yan eh. Sigat yan. You're an instrument. Yeah. We are Naiyak all. now. Oh my God. Nakakawa yan. Yeah, but we are all instruments of God's Yeah. blessings.